Hi, hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon na ating programa, and this is Solution with me, and my name is Laverne Ducot. Ito po ay panahon para tayo po ay sama-samang matuto sa loob ng medyo maraming minuto. At salamat sa Panginoon dahil kayo po ay kasama ko, at dalahin ko na makasama ko hanggang mamaya. Wala pong iwanan dahil tinitiyak ko po sa inyo na maganda po ang ating mga pag-uusapan at pag-aaralan. Once again, dito po iyan sa Solution with Laverne Ducot. Ito ang programa naghahatid ng tugon sa ating bawat tanong. At sa gabi pong ito, nagpapasalamat kami dahil kasama po namin kayo. Bagaman ang ilan po sa atin o marami po sa atin ay nasa labas ng Pilipinas. Salamat po sa social media na tayo po ay pinagtatagpo-tagpo kahit iba-iba man po ang ating mga time zone sa ating mga kinaroroonan. So once again, welcome po, and isang mapagpalang umaga, tanghali, at gabi sa lahat po ng ating mga kaibigan, mga kaklase, mga suki nating nanonood at nag-aaral. Dito po yan sa Solution with Laverne Ducot. At napakaganda po natin mga pag-uusapan tonight, at alamin natin how to overcome temptations. At dahil tayo po ay naririto pa sa mundong ibabaw, at alamin natin mula mismo sa salita ng Diyos ano yung kaisa-isang solusyon ng Diyos na magbibigay po ng solusyon sa maraming problema ng mga tao sa buong sanlibutan. At alamin natin yan maya-maya po. Samantala, gusto ko munang batiin lahat ng ating mga kaibigan. Once again, isang mapagpalang gabi naman po sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas. At binabati po natin once again isang mapagpalang umaga, tanghali at gabi sa mga kaibigan natin sa labas ng bansa. At maraming salamat. Gaya po na aking laging sinasabi, ang amin pong puso ay sobrang natutuwa dahil meron tayo napapag-alaman even po sa madaling araw sila po ay nakakasabay at nakakasama natin sa atin pong Bible study online. So kung kayo po ay napapagpala at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, please share po yung ating programa, at nang sa gayon ay hindi lamang po tayo mapapagpala sa ating mga pag-uusapan, kundi man din na ang ating mga kaibigan, kapamilya at mga kakilala ay kasabay po nating matuto at mapagpala sa ating mga pag-aaralan sa gabing ito. But before we move on sa atin pong mga pag-uusapan, gusto ko man batiin na isang mapagpalang kaarawan. Belated happy birthday kay Sister Josie Galon. Happy birthday, Sister Josie Galon. Salamat po sa inyong buhay. At dalayan po namin na kayo po ay patuloy ninyong maranasan ang buhay na nananagana sa kapayapaan, kapahingahan at kagalahan. At yan po ay matatagpuan lamang natin. At alam ko natagpuan nyo na po yan sa piling ng ating Panginoon. And speaking of birthdays, gusto natin batiin na happy birthday ang ating pong principal mula sa Gospel of Grace and Truth Christian Church. Advance happy birthday kay Sister Ellen Losito. Siya po ay magsa-celebrate na kanyang birthday this coming Sunday. Kaya pala, happy birthday, Sister Ellen. Alam kong kayo ay masayang ipagdiriwang po ito together with, of course, with Brother Ricky at ang mga bata. So, advance happy birthday, Ate Ellen, and binabati rin natin ng advance happy birthday on March 8 naman, mauuna. Sabado, happy birthday kay Sister Nika Encarnacion. I'm hoping na sila po ay kasama natin tonight. At maraming salamat po sa mga buhay ninyo, at dalahin ko na patuloy po ninyo maranasan ang buhay na ipinangako sa atin ng Panginoon, buhay na ganap at kasiyasiya. And at binabati rin po natin ang ating mga kaibigan at kasama tonight. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. And thank you for joining us. Of course, sila Sister Sally and Brother Joel Rayo. Maraming salamat po, at kayo po ay kasama namin every Tuesday night at 7:30. Dito yan sa ating Bible study online. Of course, maganda at pinagpalang gabi po. Sabi naman ni Sister Tess Dionela Estanislao, binabati rin natin sila Pastor Willie Wilson Tiongson Laigo. Salamat po for joining us tonight. Bagaman siya po ay nasa malayong lugar ng Nueva Vizcaya, ay talaga naman pong salamat po dahil hindi lamang siya ang nanonood, nagyayakag pa po siya ng kanyang mga kaibigan at mga kakilala para tayo po isamahan every Tuesday night sa ating Bible study. At isang mapagpalang gabi rin po kay Sister Marisa Remo Paganpan. Kamusta po kayo? Na-miss namin kayo nila, Brother Well, dahil last time na nandiyan kami sa church sa Taytay, kayo raw po ay nasa Batangas. So, see you soon next Sunday. After this Sunday, we will see you that Sunday. Happy listening din po. Listening tuloy. Happy watching
sanay sa radyo no. Binabati natin ang mga kaibigan natin na kasama. Of course, si Sister Maylene Patalino Magadian na nasa Qatar. Hello po, maraming salamat po. At kayo po ikasama namin ngayong gabi. And Sister Marie Casoko at si Brother Ruel Paganpan, kasama rin po natin. Sister Andeng San Andres, nakakagulat yung baby ni Ate Andeng, si Nice, 3 months. Umahalakhak na. Hello, Nice. Yung po anak niya ay 3 months pa lang pero talagang umahalakhak na. Hello. At binabati rin natin sila Brother Andy Magalong. Good evening din po sa inyo. Si Kuya Andy nasa Kuwait, ano? Ma? Kuya Andy, kumusta po kayo? At si Ate Edna naman ay nasa Kalamba. Tama, ano? Kasi na dating pumunta sila dito, pilit ko binabati na sila galing Batangas, taga-Kalamba lang pala. Hello, Kuya Andy. Salamat for joining us tonight. At binabati rin natin sila Sister Carmencita Paganpan. And blessed evening po from, yun nga, kay Nanay Carmencita Paganpan. Hello po. Kay Sister Corazon Mondok. Good evening din po sa inyo. Kay Pastor Ariel Herrera. Blessed evening, kapatid. Yan, salamat po for joining us tonight. And once again, nandito, kita natin si Ate Ellen. Happy birthday, advance. Happy birthday kay Ate Ellen. At binabati rin natin si Sister Arlene Cancino. Good evening din po sa inyo. Si Teacher Nelly, kasama natin tonight. Good evening po sa inyo, Teacher Nelly. Salamat po. At binabati rin natin si Sister Betty Bergado. Blessed evening po, Pastor Laverne and everyone. At salamat din po kay and si Brother Joel, kasama natin tonight. Musta po, miss na namin kayo sa church. And binabati rin natin si Ate Edna Magalong, nandito rin po. Sila Sister Dang Guevara, good evening din po sa inyo. Sister Becky Amber Nidea, blessed evening everyone watching from Bicol. Wow, ang layo niya. Tiga Bicol pa siya. Kumusta po kayo? At Sister Lori Amistad, blessed evening po sa lahat. Binabati rin natin si Brother Ricky Villarasa Losito. Kumusta po kayo? At binabati rin natin sila, yun na. Nandito pala si Sister Josie, no? Belated happy birthday. Si Sister Ana Dar Ishikawa. Kumusta po kayo? From Japan. Wow, talagang international tayo tonight. Si Pastora Ann Bunye, nandito rin. Maraming salamat po for joining us tonight. Of course, hindi mawawala ang ating mga kaibigan at talaga namang kaagapay natin sa ministeryo. Sister Norma Vitales at ang kanyang anak na nasa Taiwan. Wala siya sa Vietnam. Si Brother Philip Vitales. Maraming salamat po for joining us tonight. Nandyan din si Nanay. Ay, hindi pala si Nanay. Akala ko si Nanay. Si Sister Jenny Valdez. Hello po. Good evening. Watching from Binangonan, Rizal. At saka si Nanay. Ito na si Nanay Medi Remo. Maraming salamat. At saka si Angge na birthday bukas. Happy birthday, Angelica. At kami po ay nagkaroon ng isang napakagandang fellowship with yung kanyang love, si Kuya Natnat Peralta. Maraming salamat ha. Ate Angge, ang sarap na ating dinner kagabi plus yung ating coffee time. Ang dami natin na pag-usapan. Praise God sa inyong mga buhay. And si Nanay, kanina nawala ito. Si Nanay Medi Remo, kumusta po kayo? Na-miss namin kayo last Sunday. Sister Marinel Flores, ang butihing mami ni Kuya Jetro. At binabati rin natin. Binabati ni Kuya Ricky Losito si Kuya Albert Ojero. Nandito ba si Kuya Albert? Binabati lang niya. Kuya Albert, kumusta ka na? Magpakita ka ha. Miss ka na namin. At syempre pa muli po, happy birthday, belated happy birthday, Sister Josie Galon. Advance happy birthday kay Ate Ellen, ang aming principal mula sa Gospel of Grace and Truth Christian Church. On March 9, that's a Sunday. Advance happy birthday sa iyo. And kay Ate Nika Encarnacion, ang butihing wife ni Kuya Jason Encarnacion. Siya po ay magse-celebrate ng kanyang birthday on Saturday. So happy birthday mga kapatid. Alam kong pinagpala na kayo ng Panginoon. Enjoy niyo po ang pagpapala ng Diyos sa inyo. At sa lahat po ng mga nagse-celebrate ng kanilang birthdays, anniversaries, monthsaries, anuman po yung mga celebration na yan, purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay at dalayan ko po na sama-sama po nating lasapin ang pag-ibig at ang napakayamang biyaya sa atin ng Panginoon habang tayo po nag-aaral. Siyempre pa, dito lang yan sa inyong programang
At nagbabalik tayo dito po yan sa ating programa and this is Solution with Laverne Ducot, and that's me. Ako po ang inyong kaibigan at makakasama of course every Tuesday night at 7:30 sa ating pong Bible study online. At pwede po ba ako maglambing po sa inyo kung kayo po ay napapagpala sa ating mga pinag-uusapan? Please paki-share yung ating broadcast nang sa gayon ay sama-sama po tayong matuto kahit man lang sa loob ng medyo maraming minuto. At napakinggan po natin din kanina sa pagbubukas sa ating programa ang mga awiting napakagaganda mismo mula sa mga tinig na ating mga papuri singers, and of course ang awiting Kapayapaan mula kay anong pangalan ng singer siya yung kumanta ng Torete eh. Kuya Agas, anong pangalan niya? Yung singer kanina? Si Asel? Yan, maraming salamat. Isa rin po siyang papuri singer at ang awiting yan ay hango sa Papuri 22. Yan. So sa mga nagtatanong, yan po ay mga papuri songs na hatid namin sa inyo kanina sa pagbubukas na ating programa. And tonight, ang ating pong message is entitled Overcoming Temptations. Alam natin, ang temptations po ay talaga namang mararanasan po yan kahit po ng mga mananampalataya. Lalo tigit tayong mga mananampalataya. Pero alamin natin how to overcome temptations. And that's why ang ating episode title for tonight is Overcoming Temptations. So alamin natin how to overcome temptations. And of course, this is our question for tonight. At feel free to answer the question. At alamin natin kung ano po yung nag-iisang solusyon ng Diyos sa napakaraming problema ng tao sa mundo. So ito yung ating question for tonight. At sagutin niyo po ayon sa inyong paniniwala. What's God's one solution to every man's problems? So once again, ito yung ating question for tonight. What's God's one solution to every man's problem? Ano yung sa tingin yung nag-iisang solusyon ng Diyos sa napakaraming problema ng tao? Wow, praise God, ano? Ang ganda po ng paalalang ito sa atin, and that's why ating sususugan at tanong how to overcome this world's temptation. So dami po ng problema ng tao sa mundo, napakabuti ng Diyos. Meron siyang inilaan lang na isang solusyon. At ang maganda po sa ating programa ay I believe no obvious na yung sagot. Pero tatalakayin pa rin po natin at alamin natin para hinihimayin po natin ang mayamang salita ng Panginoon. Na I pray na kung ano man po mga temptation na inyong kinakaharap, na tila sa pagharap ninyo sa buhay ay hindi po kayo nananagumpay, I believe it's because ang dami niyo sinusubukan. Pero alam niyo po ba, meron pong isang solusyon lang ang Diyos na inilaan po sa atin. Of course, sa ating mga mananampalataya, pero kung hindi po kayo mananampalataya, talagang mahihirapan kayo. Will try everything at hindi po kayo talaga magtatagumpay. Pero kung kayo po ay gusto nyo maging mananampalataya, mamaya po bago matapos ang ating programa, mabibigyan po kayo ng opportunity ng Panginoon para tanggapin po ang ating Panginoong Hesukristo. Nang sa gayon ay magamit po ito, nag-iisang solusyon na provide na ng Diyos sa atin para atin po mapagtagumpayan ang mga problema kinakaharap ng tao sa mundong ito. So once again, ating question for tonight, what's God's one solution to every man's problem? So sa araw po ito, alalahanin natin at alamin natin ano yung pinakaugat ng problema ng tao. That's one. Ikalawang alamin natin ano ang sistema at lumang pamamaraan ng dyablo para suluin o itempt ang bawat tao sa mundo na para maisagawa niya, kasi ang kanya pong trabaho sa mundong ito, it's found in John chapter 10 verse 10, yung first part. The thief does not come except to steal, kill, and destroy. Ito po ang trabaho niya. Steal, pagnanakaw, kill, pagpatay, at pagdestroy, pagwasak ng buhay ng tao. So alamin natin, ano-ano yung, tama ba? Ano-ano? O baka naman ano lang yung kanyang modus operandi, ano yung kanyang sistema. Actually, makalumang sistema. At yung lumang sistema, yung ginagawa pa rin po niya hanggang sa kapanahunan natin sa ngayon. Would you believe that? Hindi po siya nagbabago ng taktika, hindi siya nagbabago ng pamamaraan. Isa lamang po kanyang modus operandi sa pagnanakaw, pagpatay, at pagwasak ng buhay ng tao. So mula po sa mga nagdaang kasaysayan, hanggang sa kasaysayan po natin sa panahon natin sa ngayon, mababasa po natin sa Biblia at makikita po natin sa buhay ng bawat tao sa mundong ito na ang pamamaraan po ng dyablo para siluin o i-tempt ang bawat tao ay hindi po nagbabago. Lumang-luma na. At nariyan po mababasa natin mula sa kasaysayan nila Adan at saka ni Eva kung paano po sinilo o tinempt. At nakakalungkot po dito, nagtagumpay ang serpent
sa mga panahong yon sa mag-asawang ito. Subalit tingnan din po natin sa bagong tipan, mababasa natin, na sinilo din po niya at pinilit niyang subukang attempt naman ang ating Panginoon Hesukristo. At ito po'y makikita natin sa kasaysayan. So isa-isahin po natin, basahin natin ang mga kasaysayang ito ng tinukso ng ahas sina Eva. At sa panunuksong iyon, makita natin ba't kaya nagtagumpay ang kalaban sa mag-asawang ito dahil, alam niyo na, hindi po kasi kumibo si Adan. At hindi niya ipinaalala na nahimik siya kung ano po yung mga ibinigay sa kanyang kautusan ang Diyos sa mga panahong yon. So alamin po natin ito at mababasa natin na talaga naman pong sila po ay pinagbawalan, bagaman pinapakain sila sa napakarami na punong kahoy, maliban lang sa nag-iisang punong kahoy, and that is the tree of the knowledge of good and evil. Pero sa kabila po nito, sinuway po nila ang kautusan ng Diyos. So ito po yung mababasa sa Genesis chapter 3, verse 6. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and the tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Nakakalungkot dito, kasama niya si Adan. Sabi dito sa verse, kasama niya doon, but Adam was a dumb. Hindi siya kumibo. Bagaman sa kanya po ipinagkatiwala ng Diyos ang kautusan. So, mga lalaki, maganda pong revelation dito bilang asawang lalaki. Tayuan natin yung ating mga natututuhan na katotohanan mula sa salita ng Panginoon. Tulungan natin ang ating mga asawa kapag meron po siyang kalituhan, ipaalala natin sa kanya at pangunahan natin. Tayuan natin kung ano yung tama at wasto para hindi po tayo magkamali at hindi tayo mabitag at mabihag sa pagsilo ng kalaban. Gaya na nangyari dito kay Eva at kay Adan. Ikalawa, mababasa naman po natin ang tuksuin po ng dyablo ang Panginoong Hesukristo na gawing tinapay ang bato. At as we all know, and for your information, kung kayo po yung first time na napadako sa ating programa, hindi po nagtagumpay ang dyablo laban sa Panginoon. Matthew chapter 4, verse 3. Now, when the tempter came to Jesus, he said, "If you are the Son of God, command that these stones become bread." Ikatlo, nang ang Panginoon Jesus naman po ay sinabihan ng dyablo na magpatihulog sa tuktok ng templo. Hindi rin po nagtagumpay dito ang dyablo. Alamin natin, bakit kani-kanina lang sa pinag-usapan natin, in Genesis chapter 3, nung itempt po si Eve, nagsimula kay Eve, no? And then, kinain nga po nila yung pinagbabawal na bunga mula sa pinagbabawal na punong kahoy. Bakit sila hindi na nagumpay laban sa dyablo? Pero dito po, sunod-sunod ang panunukso ng kalaban sa Panginoon Jesus. Pero hindi po siya sadyang na nagumpay laban sa Panginoon. This time, it's in Matthew chapter 4, verses 5 till 6. Then the devil took him up into the holy city and set him on the pinnacle of the temple. Verse 6, and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He shall give His angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone." So hindi na po pinatulan ito ng Panginoon. You know why? Kasi malinaw sa kanya, ako'y anak na ng Diyos. Hindi ko na kailangan patunayan sa'yo. At hindi na po niya pinansin ng kalaban. And then, ikaapat, nang sinabi naman po ng dyablo, Estela, talaga pong tinitempo ng kalaban ng Panginoong Hesukristo. Sabi ng dyablo sa Panginoon, "Magpatira pa ka sa aking harapan at sambahin mo ako at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kaharian at kapangyarihan sa mundong ito." This time, let's read Matthew 4, verses 8 till 9. Again, the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and the glory. Verse 9, and he said to Jesus, "All these things I will give you if you will fall down and worship me." And of course, once again, hindi po nagtagumpay ang Panginoong Hesukristo. Wow! So alamin natin at balikan natin mula po sa mga verses na ito, balikan natin yung ating question for tonight. What is this one solution of God na magbibigay po talaga ng dahilan para ma-overcome niya ang mga problema at mga temptation sa mundong ibabaw na ito? So what's God's one solution to every man's problem? Alam niyo, sa dinami-dami po ng mga problemang kinakaharap ng bawat tao sa mundong ito, including me, including you, alam niyo po, nalilito na po ang maraming tao dahil pangkaraniwan hindi po tayo maalam sa salita ng Panginoon. At dahil dyan, sinusubukan natin iba't ibang mga pamamaraan. At hindi natin alam, bagaman, isa lang talaga ang pinag-uugatan ng problema.
This is true. Isa lamang po yung pinag-uugutan talaga ng problema. Pero dahil hindi po ito alam ng tao, ang dami nating pinaghuhugutan ng mga solusyon. So ngayon po alamin natin at sa ating pagpapatuloy, meron pong isang solusyon lang talaga ang Diyos para kalingain o bigyan po ng tugon ang mga temptasyon na kinaharap ng tao sa mundo. So napakabuti po ng kalaban. At gaya po ng sinabi ko kanina, nag-iisa lamang po talaga ang pamamaraan o modus operandi ng kalaban para pagnakawan, patayin, at wasakin ang buhay ng tao. Ito po ang job description ng kalaban. Amen. It's found in John 10 verse 10. Once again, binanggit ko na po ito sa kanina. Anong sabi ng John 10 verse 10? Yung first part, the thief does not come except, ito lang talaga ang kanyang job description, to steal, to kill, and to destroy. Trabaho po ng diablo yan. Now, at meron pong isang makapangyarihang solusyon lang ang ating Panginoong Diyos. Sa dami po ng mga sistema, kasi actually nag-iisa lang naman po talaga ang modus operandi na kalaban. Isa rin po ang makapangyarihang solusyon ng Diyos para sa atin. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, hindi mo na kailangan pang malito, hindi mo na kailangan pang subukan ang lahat ng mga bagay. Now, alamin natin, ano po kaya ang solusyon, bakit nasisilo ang tao at nahuhulog ang kanyang loob at minamahal niya ang mundong ito. Bagaman, ang mundo pong ito ay talaga naman pong kapahamakan lamang po ang idudulot nito sa tao. Now, let me give you 1 John chapter 2, verse 15. Do not love the world or the things in the world. So sabi po ng talata, yung first part, huwag daw po nating mahalin ang mundo, yung mga bagay na narito sa mundo. If anyone loves the world, pagpapatuloy po na ating verse, the love of the Father is not in him. So malinaw po na sinasabi po ng talatang ito na kung bakit ang tao po ay nai-in-love sa mundo o kung bakit po ang tao ay nahuhumaling sa mundo. Hindi po dahil sa pangkaraniwan natin na papakinggan ng mensahe, sinasabi kasi ng iba, alam mo, ito kasi yung sinabi na rin sa akin before nung ilan sa mga mentors ko. Alam mo, Laverne, kung bakit ka na-fall sa temptations, kung bakit ka nai-in-love sa mundo, alam mo ang dahilan? Sabi ko naman nung araw, ano po ang dahilan, pastor? Ano po ang dahilan? Kasi hindi mo mahal ang Diyos eh. Ay, ganun po ba? Dapat mahalin mo ang Diyos with all your heart, soul, and mind. Of course, pag hindi po tayo maalam sa salita ng Diyos, it sounds true, yung tugon nung isa sa mga mentors ko. Now, is this true? According to the passage na binasa natin. Once again, 1 John chapter 2, verse 15. Anak, pakilagay nga uli doon sa 1 John 2:15, basahin natin kabuuan. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, now this is the answer. If anyone loves the world, if you love the world, this is the answer, kapatid. It's because the love of the Father is not in him. The love of the Father is not in you. Now, ano pa ibig sabihin ng talatang ito? Kung bakit daw po namuhumaling ang tao o nai-in-love sa mundo, it's not because you do not love the Father. The reason is this. Kasi sabi ng talata, the love of the Father. Hindi po sinasabing the love for, it's of. Ano ibig sabihin ng the love for the Father? Yung the love for the Father, hindi mo mahal ang Diyos, pero hindi po yun ang sinasabi ng talata. Sabi ng talata, once again, yung last part, and this is the reason why people are falling in love with the Word. The love of the Father is not in them. Ibig sabihin, wala silang revelation, wala silang mga pastor o mga Bible study leader na nagsasabi sa kanila kung gaano sila kamahal ng Diyos. Wow! That's a good revelation. Na pangkaraniwan, ang tinuturo po sa maraming churches today, you have to love the Lord with your whole heart, soul, and mind. Well, that is true. Pero that's the old covenant way. Kasi wala naman po makakagawa talaga nun eh. Actually, ito po ay sinabi sa Israel. Behold, sabi nga nun, you have to love the Lord with all your heart, soul, and mind. Pero, to be true, meron ba nakagawa nun? Even po si David, the man after God's own heart, di po niya nagawa yun. Nagkasala rin po siya. Now, sabi ng Panginoon, alam kong hindi mo ako kayang mahalin na iyong buong puso, kaluluwa, na iyong kalahat-lahatan, sabi ng Panginoon sa atin. At pinatunayan niya po ito sa krus ng Kalbaryo. Hayaan mong mahalin kita. So, ang paanyaya ng Panginoon sa atin, consent yourselves to be loved by Him. Yun ang susi. So, ang susi, kung bakit po nahuhumaling ang tao at nai-inlove sa mundo, it's because wala tayong kapahayagan at wala nagsasabi kasi sa atin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. And praise God, sinasabi ko na sa iyo ngayon, kapatid,
Kaya ka nahuhumaling sa mundo. At kaya po dito sumisibol ang mga problema mo. Dahil hindi mo alam kung gaano ka kamahal ng Panginoon. And I'm telling you, direkta po mata sa mata, mahal na mahal na mahal na mahal ka ng Panginoon. And that is truth. Hindi po galit ang Diyos sa inyo. He loves you so much. You know why? Binigay po niya ang kanyang bugtong na anak. Bagaman mahal na mahal po niya ang kanyang bugtong na anak. Pero minarapat po niya ibigay ang kanyang minamahal na bugtong na anak. Alang-alang sa katubusan ng ating mga kasalanan. Now tell me, hindi ka ba mahal ng Diyos? For God Himself, sabi po in Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Wow! So pag-isipan po natin yan. So once again, mga kapatid, sa pagpapatuloy, dito tayo naman sa verse 16 ng 1 John chapter 2. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. So kung kayo po ay huhumaling sa mundo, kung bakit po nagkakaroon ng problema ang tao, sabi ko sa inyo kanina, isa lamang pong pinag-uugatan. Ito po ay dahil hindi nyo alam na kayo po ay mahal na ating Ama sa Langit. Kaya sumisibol dito yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Now, tuloy po natin. Mula po sa mga talatang ating binasa, hindi ko nababasahin yung Tagalog, kuya, ay makikita po natin ang tatlong sanga ng iisa lamang pong pinag-uugatan. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. So, mula po sa isang ugat, namumunga sila. At doon po, nanggagaling ang iba't ibang mga problema ng tao. At of course, ang may akda po nito ay ang dyablo. Wala po sa likod nito ang Diyos. Let me give you 1 John chapter 5, verse 19. Kuya, dito muna tayo sa 1 John 5:19. We know that we are of God, and the whole world lies under the sway of the wicked one. So muli po gusto ko ipakita sa inyo, gaya ng sinabi ko kanina, isang ugat. Pero tatlo po yung bunga ng mga pinagkakaabalahan ng mga tao. Once again, in 1 John 2:16, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Pero kapag alam mo, if you have this revelation that God is so in love with you, yan pong lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, hindi na po mananagumpay sa inyo. Pero gusto ko lang po ipakita sa inyo para malinaw sa atin that these are the three temptations of the world. So number 1, the lust of the flesh or yung pita ng laman. Mababasa po natin yan sa Matthew chapter 4 verse 3. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng ating Panginoon Hesukristo. Kasi ito rin po yung ginawa ng kalaban ng dyablo sa ating Panginoon na hindi siya nagtagumpay. The lust of the eyes naman is found in Matthew chapter 4 verses 5 till 6. And the pride of life, yung yabang ng buhay. Ito yung mga taong mahilig po mag-flex ng kanilang mga kakayahan. Well, isa rin po pinag-uugatan ng problema niyan. Mababasa natin sa Matthew 4 verses 8 till 9. Now mga kapatid, ito po mga problemang ito, gaya ng sinabi ko kanina, hindi na po bago to kasi ito na po yung sistema at lumang pamamaraan ng dyablo para suluin ng tao. Kasi ginamit na rin po niya ito kay Eva at kay Adan. Mababasa natin ito sa Genesis chapter 3 verse 6. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and the tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. So ito po yung tatlong temptations na parehas din po na nabasa natin kanina sa Matthew chapter 4. So hindi po nagbabago ng modus operandi ang kalaban. So these are the three temptations in the Garden of Eden. The lust of the flesh, basa natin kanina, Genesis chapter 3, verse 6. Good for food. Nakita ni Eva, diba? It's good for food. And then that's the lust of the flesh. Number 2, the lust of the eyes. Oh, pleasant to the eyes, sabi ni Eva. And number 3, the pride of life, desirable to make one wise. Kasi, sabi ng dyablo, pag kinain nyo yan, sabi ng serpent, I should say, pag kinain nyo yan, mabubuksan na inyong isipan at magiging kagaya kayo ng Diyos. Yun ang problema. Hindi itinuwid ni Adam si Eva. Kasi, hindi ko alam kung nakaligtaan niya o hindi niya binibigyan ng pansin ang sinabi sa kanya ng Diyos. Nung siya po inilikha, kasi ang tao po, nilikha tayo in the image and likeness of God. So tayo rin po, hindi mo na kailangan pag naasain na maging kagaya ng Diyos. Tayo po inilikha sa wangis at larawan ng Diyos. Hindi ko po sinasabing dapat po hangarin natin na maging Diyos. Ang pinaka-importante po, tayo po inilikha sa wangis at larawan ng Diyos. At tayo po sa bagong kasunduan ng purong biyaya bilang nagpapasailalim dito, tayo po ilubusan ng pinagpala. Alam niyo kung bakit? Anak ka na ng Diyos .
Kapag alam mo anak ka na ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. So once again, ito rin po yung panunuksong ginamit ng kalaban noong unang panahon. At ito rin po ang ginamit niyang panunukso sa panahon ng ating Panginoon Hesukristo. Na ang ating Panginoon po ay nasa ilang o sa wilderness. Balikan po natin ang kasaysayang ito at tingnan natin kung ano po yung pagharap ng Panginoon sa temptation ng Diablo laban sa kanya. Matthew 4:1-3. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Verse 2. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward, he was hungry. Of course, 40 days and 40 nights, talagang magugutom ka at manghihina ka. Verse 3. Now when the tempter came to Jesus, he said, "If you are the Son of God, command that these stones become bread." Isipin mo mautak din tong Diablo, very cunning siya. Talagang tinitempt niya ang Panginoon, alam niyang gutom ang Panginoon, so sabi niya, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay itong bato. Kung ano yung pinanghihinaan mo, ng time na yun, nanghihina ang Panginoon because siya po ay nag-aayuno for 40 days. Pero ano pong ginawa ng Panginoon? Alam po ng Panginoon ng salita ng Diyos at kaya po, hindi po nagtagumpay ang kalaban laban sa kanya. Sabi niya in Matthew chapter 4, verse 4, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God." Amen. So, alam ng Panginoon ang salita ng kanyang Ama. Now, tingnan natin mga kapatid, ito pong ginawa ng Panginoon. In Matthew 4, verses 5-6, "Then the devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of the temple." Verse 6 na, "And said to him, If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He shall give His angels charge over you." So, laging sinasabi dito ng Diablo, if you are the Son of God. Now, sina-challenge siya. Kung ikaw talaga anak ng Diyos, makikita natin, meron po isang salita dito na napakamakapangyarihan ang pilit na tinatanggal ng kalaban sa Panginoon Hesukristo. Pero sa kabila po nito, bakit kaya hindi nagtagumpay ang kalaban laban sa Panginoon Hesukristo sa kanyang panunukso? Dahil mababasa po natin sa verse 11 ng Matthew chapter 4, kuya doon nga tayo sa verse 11. "Then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him." Napansin po natin at kung mababasa natin dito, talagang siguro napagod na yung Diablo na, sabi niya sa isip niya, hindi ko talaga matitempt itong anak ng Diyos na ito. At iniwan na lamang po siya. At naroon po, nabasa natin, siya po ay kinalinga ng mga anghel ng ating Panginoong Diyos. Now, alamin natin kung bakit po hindi nagtagumpay ang Diablo sa Panginoong Jesus ay dahil unang-una sa lahat, kilalang kilala po ng Panginoong Hesukristo kung sino siya sa harapan ng kanyang Ama. Siya po, alam niya, siya ay anak ng Diyos. At alam din po niya ang sinasabi ng kasulatan. Amen. Matthew chapter 4, verse 10. Kuya, dito nga tayo. "Then Jesus said to him, Away with you, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve." Now, alam po niya itong mga salitang ito, kaya sabi niya walang dahilan para managumpay itong kalaban because alam niya ang salita ng kanyang Ama. Alam niya ang Biblia. At kinote po niya itong Matthew chapter 4 verse 10 sa Deuteronomy 6:13 and Deuteronomy 10 verse 20. Now, bakit naman po kaya, tingnan natin bakit naman po kaya hindi nagtagumpay itong sila Eva at si Adan nung sila ay nasa Garden of Eden sa kaparehong panunukso? Gaya ng sinabi ko kanina, kung ano po yung panunukso, yung manner po ng panunukso, yung way of panunukso ni Satan sa Panginoon Hesukristo, hindi po nagbago. Yun din po yung modus operandi ng kalaban sa Garden of Eden. Pero makikita natin, despite the fact na parehas lamang po yung kanyang sistemang panunukso, bakit hindi na nagumpay itong si Eva at si Adan doon sa Genesis chapter 3? Pero sa panahon po ng Panginoong Hesukristo, paano po niya na-overcome ang temptation? So dito po makita natin yung napakagandang revelation. Now kung titignan natin, kung tutuusin mas may advantage sina Eva at si Adan. You know why? Kasi sa Garden of Eden, lahat po provided. Di ba? They were created on the 6th day. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay na kailangan po ni Eva at ni Adan, provided na. And yet, sila po ay nahulog sa temptation ng kalaban. Samantalang ang Panginoon Hesukristo, kung titingnan po natin, bilang tao, kasi ang ating Panginoon Hesukristo, huwag po natin kakaligtaan, siya din po ay 100% na tao. Kung ano po yung nararamdaman natin,
naramdaman din po niya. Bilang tao, kung ano pong gutom na nararanasan natin, darating po ng panahong yon, siya po ay nag-aayuno for 40 days. So, sa ilang, napakalayo po ng itsura ng wilderness sa Garden of Eden. Pero tingnan natin ang kasaysayan, bagaman napakaganda po ng Garden of Eden, provided na po kay Eva at kay Adan ang lahat ng mga bagay, pero they weren't able to overcome Satan's temptation or the serpent's temptation. Pero sa lugar po natin, Panginoon, sa wilderness, nandun po, napakainit ng panahon, nag-aayuno pa siya, pero ba't hindi po na nagumpay ang kalaban-laban sa kanya? So, may advantage po talaga si Eva at si Adan. Ang Panginoon, wala. Napakainit ng lugar niya, wala siyang masisilungan doon. Wilderness nga po eh. Kung babalik doon po kayo sa Israel, makikita ninyo yung lugar na kung saan ay tinempt ang ating Panginoon Jesucristo. Now, let me give you Matthew chapter 4, verse 2. And when he had fasted 40 days and 40 nights afterward, he was hungry. Now, ano po kaya ang sikreto ng Panginoon at siya po ay nagumpay laban sa diablo, sa kanyang panunukso? Now, in verse 3 ng Matthew chapter 4, inutusan po ng diablo na gawing tinapay ang bato. Now, ano pong sagot ng Panginoon in Matthew chapter 4, verse 4? Ganda nito. Sige, yan ipakilagay doon sa verse na yun. But Jesus answered and said, kasi sabi ng diablo, kung ikaw nga ay anak ng Diyos, if you are the Son of God, gawin mong tinapay ang batong ito. Now, sabi ni Jesus, it is written. So, ibig sabihin, alam po ng Panginoong Jesus ang kanyang Bible. Now, ito po ang importante sa ating mga mananampalataya. Kung bakit hindi na overcome ng taong temptation, it's because hindi natin alam ang salita ng Panginoon. Now, Jesus is giving us yung simpleng sistema. At kinote po niya ang salita ng Panginoon. Sabi niya dito, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. At kung atin pong aalamin, ano ba dito yung mga salitang namutawi sa bibig mismo ng kanyang ama? Kasi sabi niya kay Satan sa panunukso na, gawin mo ang tinapay itong batong ito. Now, listen, mga kapatid, sabi muli ng Panginoong Jesus in Matthew 4, verse 4, man shall not live by bread alone. Hindi naman tinapay lang ikabubuhay ng tao but by every word that proceeds from the mouth of God. So mga kapatid, kung kayo po naharap sa problema, hindi lamang po ang tinapay o yung mga pagnanasa ang bubuhay sa inyo. Kailangan nyo po ng salita ng Panginoon. For the longest time, kung kayo po ay nahihirapan sa buhay, importante po na alamin po ninyo ang salita ng Panginoon. Baka po sa matagal na panahon hindi na po kayo nakakapag-church. You have to go back to the church. At because the church is your Bethlehem, kailangan nyo kumain ng tinapay ng buhay ang ating Panginoon Jesucristo. Now, going back to Matthew chapter 4, verse 4. Alamin natin kung ano ba yung importante na higit pa sa tinapay. Nasabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Now, ano ba yung mga salitang nagmula sa bibig ng ating Diyos na siya pong higit na nagbigay ng lakas para mapaglabanan po at nagumpay na ating Panginoon Jesucristo laban sa diablo sa kanyang panunukso. Now, let me give you Matthew 3:17. Mag-rewind po tayo. And suddenly a voice came from heaven saying, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Now, nakita niyo po yung revelation. Sa Matthew chapter 4, nung tinitempo ng diablo si Jesus, ang ating Panginoon Jesucristo, lagi niyang sinasabi, umpisa pa lang in Matthew chapter 4 verse 3 onwards, if you are the Son of God, tuloy-tuloy yun, if you are the Son of God, gawin mo tinapay ang batong ito. If you are the Son of God, magpatihulog ka. If you are the Son of God. Now, nahuli niyo po, meron pong tinanggal dito at lagi pong hindi sinasama ng diablo itong napaka-makapangyarihang katotohanan, isang salita na sobrang makapangyarihan. Yung word na beloved. Kasi ito yung pinangahawakan ng Panginoon. Alam niya, hindi lang siya basta anak ng Diyos. Siya ay anak ng Diyos na pinakamamahal ng Diyos. Ito po ang problema ng marami mga mananampalataya sa ngayon kung bakit tayo po ay bumibigay at hindi nananagumpay sa bitag ng kalaban. Of course, maraming mananampalataya sa ngayon, naniniwala sila, anak sila ng Diyos. But the thing is, ang daming naniniwala na disappointed sa kanila ang Diyos. Marami akong mga tinanong before, nag-survey ako sa mga kaibigan ko dati, mga Christians din, sabi ko sa kanila, kapatid, ano sa tingin mo pag minamasdan ka ng Diyos, ano sa tingin mo ang pakiramdam niya sa iyo? Alam niyo sagot nila sa akin? Pangkaraniwan, ito yung sagot sa akin.
Siyempre, Kuya Laverne, disappointed sa akin ng Diyos. Hindi siya natutuwa dahil alam niyang marami ako nagagawang pagkakamali. Kahit na mananampalataya ka, sabi ko sa kanya, ang tingin sa'yo ng Diyos, disappointed siya. Ito pa pakarinig mong sagot, oo, alam ko nga nalulungkot ang Diyos sa akin eh. So naniniwala po ang ilan sa mga kapatid na ito na aking sinurvey, alam nila anak sila ng Diyos. But the thing is, hindi po malinaw sa kanila na mahal sila ng Diyos. At minamahal sila ng Diyos. At ito po ang pilit na tatanggalin sa inyo ng kalaban. Kaya nga po ang lagi pong challenge ng kalaban sa mga anak ng Diyos, if you are the Son of God, yun po yung sinabi niya sa Panginoon. Pero, tinanggal niya yung word na, napaka-importante, beloved. So ito yung sagot, ito yung nag-iisang solusyon para managumpay tayo. Kagaya po ng ating Panginoon, hindi lang niya alam na anak siya ng Diyos, kundi alam niya na siya po ay minamahal na anak ng Diyos. Pwede po bang pakilagay natin sa ating comment section, ako'y minamahal na anak ng Diyos. Ilagay po natin sa ating isipan. At isulat natin to. Ako ay minamahal. Come on church, lagay natin sa ating comment section. Ako ay minamahal na anak ng Diyos. So hindi po dapat natatapos sa, alam mo na, anak ka lang ng Diyos. Minamahal ka na anak ng Diyos. At ikaw ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos because you are now in the beloved in Christ Jesus. Amen. Ephesians 1 verse 6. We are accepted in the beloved. Yung pong word na accepted in that verse ay karito. Alam mo ibig sabihin ng karito? Yung pong word na accepted ay napaka-weak ang translation sa English. In Greek, it's karito. You know what's karito in its meaning? Its truest meaning? Great, highly favored. Wow. So ganito tayo sa Diyos. Hindi ka disappointment sa Diyos kung kayo po'y anak na niya. You are God's beloved Son. Amen. So huwag niyo hayaan tatanggalin ng diablo yan sa inyo. So, Jesus not only knew, but He also believed that He is God's beloved Son. Ito pa maganda, in whom His Father is well pleased. Maraming Christians sa ngayon, hindi sila naniniwala na pleasing sila before God. You know why? Kung bakit ka pleasing before God? Because you are now in Christ Jesus. Kapag nakikristo ka, kapag nakatingin sa iyo ang Diyos, ang nakikita niya si Kristo sa iyo. So paniwalaan natin, hindi mo lang dapat alam na ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay minamahal. Number 1, minamahal na anak ng Diyos, ikalawa, at lubusang kinalulugdan. Wow! Yun ang importante. Kasi let's go back to Matthew chapter 3 verse 17. Kuya, pakilagay nga doon. Sabi ng Panginoon dito, and suddenly a voice came from heaven. Ito po yung panahon na binabautismohan po siya ni John the Baptist. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. So, church, kung kayo po'y mananampalataya, ilagay na natin sa ating isipan. You are not just God's Son, but you are God's beloved Son, in whom He is well pleased with you. Yun ang importante sa lahat. Amen. So, let's go back sa ating key verse kanina, 1 John 2:15. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. So, yun ang sagot eh. Kaya po nananagumpay ang kalaban sa kanyang paninilo sa atin. It's because, una sa lahat, maraming mananampalataya sa ngayon. Alam lang nila, anak sila ng Diyos. At nag-agree naman doon ang kalaban eh. Gaya ng panunokso niya kay Jesus, di ba? If you are the Son of God, o sige, anak ka na ng Diyos. Pero tinatanggal niya yung mga salitang beloved and well-pleasing tayo sa harapan ng Diyos. Now you have to be established in this truth. Once again, hindi ka lang anak ng Diyos, ikaw ay minamahal at kinalulugdan na anak ng Diyos. Wow! Anong righteous foundation natin? Because as a believer, as a born-again Christian, we are now in Christ Jesus. And the word in, I-N, it's a preposition of location. It tells you, nasaan ka ba talaga? You are no longer in Adam. Hindi ka na sinner. You are now in Christ. In, I-N, it's a preposition of place. Sinasabi ng in, kung kanino ka na, nasaan ka na, you are now in Christ Jesus. And that's why every time God looks at you today and forevermore, He sees you in Christ. Beloved, pleasing before Him. Amen. So, as a child of God, itatak natin sa ating isipan para hindi managumpay ang kalaban, mahal ka ng Diyos at ikaw ay Kanyang kinalulugdan. So, let's go back to our question. What's God's one solution to every man's problems? At ito po yung ating solution, mga kapatid. Okay, bigyan natin yung solution natin, kuya. You have to know and believe that God loves you so much and you will overcome Satan's temptations. Yun lang po.
1 John 4:16 tells us, and we have known and believed. So dito po hindi natatapos na alam mo lang. You have to believe it. The love that God has for us. God is love, and He who abides in love abides in God and God in Him. So kapag kayo pinananatili sa katotohanan ito, wala pong dahilan ng kalaban para managumpay laban sa inyo. So once again, 1 John 2:15, yung ikalawang part. If anyone loves the word, the love of the Father is not in him. So the more po alam mo, mahal na mahal ka ng Diyos, kinalulugdan ka niya, nawawala po yung pagnanasa natin sa sa lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. O sa inyo na yung mundo, pwede mong sabihin. Pero since nasa akin ang Panginoon Jesucristo, nasa akin na ang lahat. Daig mo pa si Daniel Padilla. Now, this is true to think about. If our Heavenly Father, or Abba, has given us His best, who is Jesus Himself, why will He withhold you the best? Kung binigay na po ng Panginoong Diyos sa atin ang Kanyang best, of course, ang ating Panginoon Jesucristo, with an eternal value, now, will He withhold you the best, yung inyong mga pangailangan sa araw-araw, na meron lamang pong temporal value? Of course not. So Romans 8:32 tells us, He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Napakabuti po ng Panginoon. And, mga kapatid, before we end, why will you settle for anything less that this world can give you? Bakit tayo magnanasa yung mga bagay na nauupod, kinakalawang, nauubos, at nasisira? Dapat po, bilang mga wise na tao, okay, kahit po magaganda yung mga bagay na yan, huwag natin pagnasaan. Huwag natin pagnasaan. Kasi nasisira po yan. Why we settle for anything less that this world can offer you? Nasa iyo na ang Panginoon Jesucristo. Ang ating pangangailangan. Siya po yung solusyon na nag-iisa para tayo po hindi masilo ng bitag ng kalaban, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Kung meron man po kayong gustong ipagmayabang at hindi nyo mapigilan na magmayabang, isa lamang po ang pagmayabang natin, ang ating Panginoong Jesucristo. At wag po nating hayaan yung mga bagay na walang kabuluhan, yung nasisira, kinakalawang, na ito po yung mga kayamanan na hatid ng mundong ito na pagnasaan natin, bagkus pagnasaan natin yung mga bagay na nananaganang ibinigay na sa atin ng Diyos, ang kanyang bugtong na anak, na siya pong nag-iisang solusyon para po sa napakaraming problema ng tao, dulot po ng lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Now, let me give you 1 Peter chapter 3, 1 Peter chapter 1, I should say, verses 3 to 5. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Verse 4, to an inheritance incorruptible. Pag sinabi incorruptible, cannot be touched by death. So dapat itong pagnasaan natin. And undefiled, cannot be touched by sin. And that does not fade away, not subject to time. So served in heaven for you. So meron tayong kayamanan na nakalaan na para sa atin. And verse 5, who are kept by the power of God through faith for salvation ready to be revealed in the last time. So ito po yung kayamanan na dapat natin pagnasahan that is not subject to the laws of this world. Hindi po ito kinakalawang, hindi ito nasisira, at hindi po ito mamamatay kailanman. Ano po yung kayamanan pinag-usapan natin? Ang siyang solusyon ng Diyos para sa atin, ang kanyang bugtong na anak. At dahil po sa kanyang bugtong na anak, makakaasa po tayo bilang mga naglakak ng pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, na kayo po sa harapan ng Diyos ngayon, hindi ka lang niya, anak, ikaw ay minamahal at kinalulugdang anak. At kapag alam mo ang katotohanan ito, ano man po mga temptation na ibinabato sa iyo ng kalaban, ay hindi po mananagumpay ang kalaban laban sa inyo. Dahil alam mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Amen and amen. So kaibigan, once again, ano po yung solution natin for tonight para managumpay po tayo how to overcome this life's temptation, this world's temptation? You have to believe, you have to know and believe that God loves you so much, that you are God's beloved Son, in whom He is well pleased with you, and you will overcome Satan's temptations. Wow! Purihin po natin ang Panginoon. So every day, ako po itong laging sinasabi rin sa aking mga anak and even po sa church, when you wake up in the morning, pagharap mo sa salamin, sabihin mo sa Panginoon, Lord, thank you that I am your beloved Son, in whom you are well pleased. Panghawakan natin yan, mga kapatid.
At kapag ito po ay malinaw sa ating isipan, hindi mo lang alam, kundi pinapaniwalaan mo pa at niyayakap mo ang katotohanan ito. Wala pong temptation na kalaban na mananaig at mananagumpay laban sa iyo. Purihin po ang Panginoon sa ating Bible study for tonight at hindi pa po tapos sa ating programa. Gusto ko pong imbitahan ang isang kagaya mo na marahil ay for the longest time ikaw ay nakikipagsapalaran, nakikipaglaban at sabi mo sa sarili mo talagang hindi ako nananagumpay sa kasalanan. But praise God, after watching at being part of our Bible study for tonight, ay nakita mo na mas makapangyarihan pala ang sistema ng Diyos. Ang kulang lang talaga, hindi mo alam na mahal ka ng Diyos. At alam mo kaibigan, dahil mahal na mahal ka ng Diyos, gusto niya magkaroon siya ng relasyon sa iyo. Pero syempre, since may free will po tayo, maganda po magsimula sa inyo ang pagnanasang ito. At sabi po ng Panginoon in Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in the heart that He was raised from the dead, you shall be saved. That's simple. So I'll be praying for you. Magpipray po ako. Please pray this prayer with me. Sabayan niyo po ako at buksan po ninyo inyong mga puso. Sabihin niyo po ito, O Diyos, kinikilala ko ang aking sarili na walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman Jesus, simula po sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan, winakasan na ang aking kasalanan. Salamat po, O Diyos, sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. Inaangking ko po ito at maraming salamat din po ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, kung kayo po ay sumabay sa panalangin ito at nananampalataya po na ang ating Panginoon Hesukristo ay muling binuhay ng Diyos sa kamatayan at tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, iligtas din po kayo. Amen and amen. So maraming salamat po at dalangin ko po na kayo po ay makasama namin every Tuesday night at 7:30 mag-aral po tayo ng salita ng Panginoon. And this time, I would like to pray for you. Kung kayo po isa ng mananampalataya at for the longest time, meron kayong wrong believing, akala mo, oo nga anak ka ng Diyos, pero ikaw ay hindi ka lugod-lugod sa kanyang harapan at hindi ka minamahal ng Diyos, ito po ay kasinungalingan ng dyablo. Ito po yung kanyang modus operandi na pinapakalat na sa mundo. Kung kaya't marami pong tao sa mundo ang hindi nananagumpay sa buhay. But praise God, tonight, nalaman po natin ang kaisa-isang sagot. Kapag alam mong ikaw ay anak ng Diyos, paniwalaan mo ikaw ay minamahal niya at kinalulugdan pa niya. At yun po ang dahilan, simpleng dahilan para tayo po ay managumpay sa mga bitag at pagkakabihag mula sa panunokso ng kalaban. So I would like to pray for you. Aba, we thank you po sa kapatid na ito na aming kasama tonight at ginamit niyo po ang programa ito para mabuksan ang kanyang isipan at marahil for the longest time, siya po ay napapagod na at paulit-ulit na lang na hindi po siya nananagumpay laban sa mga sistema at modus operandi ng kalaban at patuloy po siyang dinudurog at pinawasak ang kanyang pag-asa dahil ito nga po ang job description ng kalaban. Magnakaw, pumatay at magwasak ng buhay. But Lord, thank you dahil tonight ay tinuro mo sa amin ang nag-iisang solusyon. Dahil po sa mga tinapos na gawa na aming Panginoon Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. At kami po ay naglagak ng pananampalataya sa inyo. Kami po ay mga anak mo na minamahal at kinalulugdan. At ang lahat ng ito ay naging posible dahil kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat po dahil ako ay mananagumpay na sa bawat araw dahil pa rin yan kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang aking pasasalamat na may kasamang pagsamba at pagpupuri sa matamis sa pangalan na aking Panginoong Jesus. Amen at amen. Well, maraming salamat kaibigan. It's 8:31. Ang bilis ng oras, ano? Parang kailan lang kanina nagsisimula tayo. But I pray na kayo po ay napagpala. Talaga namang nadalayan ko po na ginagamit po sa buhay ninyo ating programa na kung saan ay napapaalalahanan po tayo ng nananagana at napakayamang pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Diyos. At kapag alam po natin at pinaniniwalaan natin ang mga katotohanan ito, alam mo, matatakot lalo sa iyong kalaban. At wala pong anumang tentasyon o pagsubok ang kalaban na mananagumpay laban sa iyo dahil naniniwala ka na hindi ka lang basta anak ng Diyos. Ikaw ay minamahal niyang anak at kinalulugdan pa. Once again, Matthew 3:17 tells us, Behold,
Sabi dito ng Diyos, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Kuya Laverne, sinabi lang ng Biblia yung kay Jesus eh. No. Ito rin po ay para sa atin because we are now in Christ as Jesus is. Sabi ng 1 John 4:18. So are we in this world. Amen. At bago po tayo matapos, gusto ko mo nang batiin at maraming salamat po for joining us tonight. Of course, Sister Luz Peralta, kumusta po kayo? And we hope na makadalo po kayo ulit sa church. Miss na rin po namin kayo. Sister Leonina Bautista Buenafe. Of course, Sister Norma Vitales, maraming salamat po for joining us tonight. Nandiyan din sila Brother Fidel Gabiola, Sister Gina Matudio Hungriano. Hello po, kumusta sa BIR? Batian namin Sister Gina Maraming salamat po sa inyo. Brother Ricky Losito, of course, Sister Sally and Brother Joel Rayo, Brother Roel Paganpan. Sabi ni Brother Fidel, in Christ I am loved by God. I am Carito. At nawala tuloy yung nawala yung mga messages ko pero man ang cellphone mo. And of course, kila Sister Malin Choleng Solidad. Hello kay Brother Henry. Salamat po for joining us tonight. And pinabati rin natin sila Sister Lilibet Ignacio Cristobal. Amen. Thank you, Lord. Sabi po niya, thank you, Lord, sa buhay ni Pastor Laverne, Sister Jo. Bless them abundantly beyond their expectation. Thank you po, Sister Ruth Katakutan. And, si Brother Reggie V, Kuya Abes, nandito si Reggie V. Bro, receive your healing. Receive your healing, bro. And we hope na tayo, fellowship din tayo. Pinabati rin natin. Salamat kay Pastora Ann Bunye. Salamat po for always joining us every Tuesday night. At Sister Carmencita Paganpan, Sister Susan. Si Mami Susan pala ito, no? Sister daw Mami, kumusta po kayo? Si Mami Carmelita Mendoza Hanoras din po. Kumusta po kayo? Tiga binangonan si Nanay Carmencita, Ha? Tiga Vineyard. Hello po sa mga tiga Vineyard. Of course, sila Ate Jackie. Napakabuti ng Diyos. Ate Jackie, see you on Sunday. Na-miss ka namin. At saka si Ashley. Last Sunday, miss na miss ka rin ni Kuya Makoy. And all glory to Jesus alone. Sabi ni Sister Sally Rayo, si Sister Rosemary Casoko, yes and amen. Hello din po kay Sister Josie Fernandez. A big super amen, Brother Willie Ligo o si Pastor Willie Ligo. Sabi naman ni Sister Pressing Bernardo, amen. At salamat po Sister Marisa Paganpan, sila Nanay Medi Remo, Sister Maylene Petalino Magadia. Hello po, thank you so much po for joining us tonight. Pastor Ariel Herrera, Sister Dan Guevara, yan, at marami pang iba. At dalayan ko po, kung kayo po ay napapagpala at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, pakishare po yung ating broadcast nang sa gayon ay marami po ang maabot at makita rin po nila, malaman nila yung sistema ng nag-iisang solusyon ng Panginoon para tayo po ay managumpay sa napakaraming mga sanga-sangang problema na binibigay po ng diablo laban sa atin, yung kanyang mga panunubok sa atin para hindi po siya managumpay laban sa atin. So, kaibigan, sa ngalan po na aking buong family, we thank you so much for joining us tonight. At iwan po sa inyo 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, that's you. I wish above all things that you may prosper, be in health, even as your soul prospers. Bye.